Bakit may mga lalaking kahit hindi naman type ng babae sa panlabas na anyo, ay naiisip pa rin nila ng paulit-ulit, hindi pogi, hindi mayaman, pero hindi mawala sa isip. Minsan kahit may boyfriend na sila, o happily single, may mga lalaking bigla na lang sumasagi sa isip nila. Hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa kotse o damit, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Sa video na ito, ilalantad natin ang 6 na ugali ng lalaki na naiisip lagi ng babae kahit hindi sila physically attracted dito. Kaya kung gusto mong mas maintindihan ang psychology ng attraction, kung paano nagkakaroon ng mental imprint ang lalaki sa isip ng babae, panoorin mo to hanggang dulo. At hindi lang ito tungkol sa pampakilig, ito ay batay sa observations, stoic traits, and female behavior dynamics. Let's begin. Bago ang lahat, magbigay muna tayo ng konteksto. Psychology Quick Dive. Ang utak ng babae ay may emotional memory bias. Mas matindi ang impact ng mga lalaking nagdulot sa kanila ng emotional intensity, whether good or bad. Kaya kahit hindi gwapo o wala sa ideal man checklist, basta tumama ka sa puso o isipan ng babae sa di inaasahang paraan, maiisip ka niya, paulit-ulit. Ang tanong, anong klasing ugali ang nagiiwan ng ganitong marka? Here we go. Ugali 1. Kalmado kahit sa gitna ng gulo. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang mabilis mapikon, mai-trigger, o gusto laging may pinapatunayan. Kaya kapag may isang lalaking tahimik, pero buo ang loob, agad siyang nagiging misteryoso sa mata ng babae. Imagine this, sa isang office o barkada, may lalaki na hindi naman stand out sa itsura o PR, pero sa tuwing may gulo, siya lang ang kalmado. Tahimik lang, hindi nanunumbat, hindi nagpapawa, hindi rin padalos-dalos, pero ramdam mo ang presence niya. Yung aura niya tahimik pero buo. Para siyang pader matibay, hindi matitinag. At para sa maraming babae, nakaka-turn on yun. Bakit? Kasi ang ganitong lalaki ay nagbibigay ng emotional stability, isang bagay na instinctively hinahanap ng babae. Kapag kalmado ka, hindi dahil manhid ka, kundi dahil kaya mong kontrolin ang emosyon mo, naiisip ka niya. Kahit hindi ka niya type physically, babalik sa isip niya yung katahimikan mong may lalim. Stoic angle. Ang stoic na lalaki ay hindi nangangailangan ng atensyon. Alam niya ang nararamdaman niya pero hindi siya alipin nito. Kaya, hindi siya OA mag-react, hindi siya naghahabol ng validation, hindi siya gumagawa ng eksena para mapansin, tahimik siya pero may bigat ang presensya. Real life scene. Nakausap mo lang minsan. Hindi kanya chinika, pero nung may nag-ingay sa jeep, siya lang ang tahimik. Pag-uwi mo, siya ang naalala mo. Hindi dahil gwapo o sweet, kundi dahil kalmado siya sa gulo. Compare sa typical guy. Konting issue, rant agad sa social media. Counting late reply, may drama agad. Gusto ng closure kahit 2 beses pa lang kayo nagkita. Nang ghost tapos babalik parang walang nangyari. Nakakapagod, di ba? Pero ang lalaking hindi reactive. Nagiging solid sa isip ng babae. Scientific insight. May tinatawag na emotional regulation advantage. Studies show na ang taong may self-control sa emosyon ay perceived as more attractive, especially long-term. Kaya para sa babae, hindi ka threat sa peace niya, hindi ka emotionally draining, ay hindi ka drama king, safe kang isipin, curious ang babae sa ganitong lalaki. Kapag hindi ka madaling galitin o i-predict, mapapaisip ang babae, bakit ganun siya? Parang hindi siya natitinag. At sa sandaling mapaisip siya tungkol sa'yo, nagkakaroon na ng mental hook, hindi dahil sa kilig, kundi sa fascination. Ang lalaking may kontrol sa sarili, hindi mo kayang basta-basta basahin. At sa mata ng babae, mas nakakaakit ang lalim kaysa papogi. Practical tip, hindi mo kailangang maging loud o perfect. Ang kailangan mo lang ay presence na grounded. Kapag kalmado ka sa gulo, nagiging tanong ka sa isip ng babae. At ang tanong laging inuulit-ulit. Summary. Tahimik pero buo. Hindi reactive pero aware. May dignidad kahit walang drama. May lalim na hindi matahimik isipin, kaya kahit hindi ka niya type, naiisip ka pa rin niya. Ugali 2, marunong magpakumbaba kahit may alam, hindi siya pinaka-active sa group. Hindi rin siya stand out sa itsura, pero noong nagtanong ka ng simpleng bagay siya ang sumagot. Tahimik lang, simple, walang yabang, walang I know better than you tone. At sa simpleng interaksyon na yon, siya ang naalala mo.
Bakit? Dahil ang lalaki na may maraming alam pero marunong magpakumbaba ay isang rare combination. Hindi siya palaban, hindi siya mapangmata, pero ramdam mong may lalim siya. At yun ang dahilan kung bakit naiisip siya ng babae. Kahit hindi niya ito type. Stoic insight. Sabi sa Stoicism, knowledge without self-control is dangerous. Hindi lahat ng matalino ay kalmado, pero ang tunay na may alam hindi maingay. Real life scene. Nagkamali siya sa definition ng introvert sa chat. Yung iba natawa, yung iba nag-correct na parang nanunumbat. Pero ikaw kalmado lang. Sinabi mo lang, introvert ka kapag nauubos energy mo sa maraming tao. Shy ka kapag may anxiety sa social situations. Magkaiba sila pero understandable. Walang papogi, walang pilit, walang pangungutya, at doon ka naging safe isipin. Psychological angle. Ayon sa psychology, ang taong may intellectual humility o yung marunong umamin ng limitasyon at hindi mayabang sa alam ay mas trusted at naaalala. Para sa babae, ang lalaking ganito ay hindi bastos sa pagtuturo, hindi nagyayabang ng credentials, hindi ipinagmamalaki ang alam para lamang magpa-impress. Compare sa karaniwang lalaki, yung konting alam, nilalahat, laging gusto ng argumento, ayaw matalo, at kung minsan ginagawang personal ang usapan, nakakapagod kausap, nakakaubos ng energy. Pero ang lalaking tahimik lang, pero kaya kang linawin ng hindi ka binabastos. Yun ang hindi mo makalimutan. Confidence without arrogance. Yung confidence na hindi mapangmata pero solid. Hindi mo maipaliwanag pero gusto mo siyang kausap ulit. Hindi dahil sa feelings, pero dahil ramdam mong safe ka sa kanya. Stoic quote, sabi ni Epictetus, "It is impossible to learn what you think you already know." Kapag hindi mo na kayang makinig, hindi ka na tunay na matalino. Naiisip mo siya dahil pinadali niya ang pakiramdam mo, hindi ka niya ginawang tanga. Hindi siya nag-flex. Tahimik siya pero may sinabi siyang may bigat at sa mundo ng maiingay at mapagmataas, ang kalmadong matalino standout. Practical tip, kung lalaki ka, hindi mo kailangan magpatalino. Huwag kang magturo para lang umangat. Tumulong ka ng walang yabang. Doon ka nila may isip, kahit di ka nila gusto nung una. Summary, marunong ka pero hindi mayabang, tahimik ka pero may sense, hindi ka mapangmata, marunong kang umintindi, hindi lang magpaliwanag, kaya kahit hindi ka niya type, bumabalik ka sa isip niya. Ugali 3. Marunong makinig, sa dami ng kalalakihang puro salita, may kakaibang dating ang isang lalaking marunong makinig. Hindi ito yung pakikinig na nag-aabang lang ng turn para sumagot. Ibang usapan ng lalaking tunay na nakikinig, yung tipong tahimik pero buang atensyon sa bawat salitang binibitawan ng kausap niya. Sa mata ng babae, ang ganitong lalaki ay bihira at mahalaga. Sa isang mundong puno ng ingay at distraksyon, ang isang lalaking marunong makinig ay parang hangin sa tag-init presko, magaan at nakakagaan ng loob. Sa dami ng insecurities ng babae, takot na hindi marinig, mabansagang pabigat, o ma-misunderstood ang isang lalaking handang makinig ay nagbibigay ng space na ligtas kung saan pwede siyang maglabas ng saloobin ng hindi tinatabasan, hindi kinokontra at hindi kinukutya. Doon nagkakaroon ng emotional na connection. Hindi ito instant attraction gaya ng pisikal na anyo, pero mas malalim at mas tumatagal. Ang pakikinig ay hindi pagiging tahimik lang. May laman ang katahimikan niya, may sinasabi ang tingin niya, may bigat ang simpleng pagtango o yung pagtitig na hindi pilit, hindi judgmental. Ganun ang lalaking may presence yung hindi man madaldal, pero ramdam mong andiyan siya, nakikinig, at higit sa lahat nakakaintindi. Ang lalaking marunong makinig ay hindi rin agad nag-a-assume. Hindi siya nagmamadaling husgahan ng babae. Hindi siya yung tipong alam ko na yan o ang drama mo. Hindi siya ganyan. Siya yung tipo na pipilitin intindihin kahit hindi niya naranasan ang sitwasyon, kahit wala siyang sagot. Andiyan siya. At sa babae, minsan sapat na yun yung presensya ng taong willing makinig kahit hindi siya sigurado, basta totoo yung intensyon. Nakaka-attract din ang ganitong ugali kasi nagpapakita ito ng emotional intelligence. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang bait o yes man. Ito ay maturity. Hindi lang utak ang ginagamit, pati puso. Ang lalaking marunong makinig ay hindi lang ginagabayan ng logic kundi ng empathy. Ramdam niya kung kailan dapat magsalita
at kung kailan sapat na ang pakikinig. Hindi siya defensive, hindi siya agad nagagalit kapag may nasabi ang babae na masakit. Dahil naiintindihan niyang may pinanggagalingan yon. At bago niya kontrahin, mas pinipili muna niyang pakinggan. Kaya minsan, kahit hindi siya yung una sa listahan, siya ang nauuna sa puso. Yung lalaking andyan lang walang judgment. Handang makinig, siya ang nagbibigay ng peace. Siya yung nagpaparamdam na hindi sila mag-isa. Siya yung nagiging sandalan sa katahimikan. At sa mundong madalas maingay at magulo, ang isang lalaking marunong makinig ay parang tahanan tahimik, payapa at totoo. Ugali 4. Mysterious but emotionally present. May mga lalaki na parang palaisipan hindi mo lubos maintindihan. Pero may kakaibang epekto. Hindi sila maingay. Hindi rin sila masyadong nagpapakita ng emosyon, pero may nararamdamang lalim sa kilos at salita nila. Ito yung mga lalaking hindi mo agad ma-decipher, pero hindi mo rin maiwasang isipin. Lalo na sa mga babae, may psychological effect ang ganitong klasing lalaki. Nagpapaisip, nagtataka at nagtatanong sila sa sarili. Ano kaya ang iniisip niya? O bakit ganun siya kumilos? Ang pagiging mysterious ay hindi tungkol sa pagiging tahimik lang. Hindi rin ito pagiging cold. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng self-control, emotional discipline, at hindi madaling magpakita ng lahat ng iniisip o nararamdaman. Kapag ang lalaki ay may ganitong presence, nabubuo ang curiosity. Kapag hindi niya ibinubunyag lahat, mas tumitindi ang interes ng babae. Parang libro na hindi pa tapos basahin, kaya gusto mo pang balikan. Ang ganitong lalaki ay may sense of control, hindi reactive. Hindi agad nagpapadala sa emosyon, kaya kung may problema, hindi agad nagpapanik, tahimik lang siya. Pero kita mo na may pinipiling salitang gamitin. Hindi siya masyadong kwento ng kwento, tungkol sa sarili, pero kapag nagsalita siya, may bigat at kahulugan. Hindi rin siya clingy o needy. Ito ang isa sa pinaka-subtle, pero powerful na aspeto. Kaya niyang maging okay mag-isa, at kapag kaya mong maging okay kahit wala siya, pero pinipili mo pa rin siyang isipin, yun ang nagiging epekto ng ganitong lalaking mysterious. Pero importante rin na hindi ito dalisay na katahimikan. Kailangan may intelligence. Hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka interesado. Ang tunay na misteryosong lalaki ay may sense of timing. Hindi siya nag-over-communicate, pero when he speaks, it matters. Hindi siya needy pero consistent. Hindi siya flashy, pero may quiet confidence. At itong quiet confidence na ito ang nagpaparamdam sa babae na iba siya sa lahat. Kaya kung isa kang lalaking marunong magtago ng emosyon, pero kayang makinig, kayang magbasa ng tao, at may disiplina sa pakikitungo, malamang naiisip ka pa rin ng babae kahit hindi kanya type dati. Kasi hindi siya sigurado kung ano ang mayroon ka, pero gusto niyang malaman. At habang mas tumatagal ang curiosity, mas lalong nahuhulog ang interest niya sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin ang mysterious na ugali. Ito ay natural na lumalabas kapag hindi ka dependent sa attention ng iba. Kapag marunong kang magpigil ng kwento, kapag hindi mo binubuhos lahat ng emosyon mo sa umpisa pa lang, kapag marunong kang maghintay at obserbahan, sa dulo ang lalaking mysterious, but emotionally present ay hindi lang nakukuha ang pansin ng babae na iiwan siya sa isip nila. At kahit gaano pa karaming lalaki ang nasa paligid ng babae, ang isang hindi niya lubusang maintindihan, pero nararamdaman niyang totoo, ay laging babalik sa isip niya. Ugali 5. Hindi siya madaling maabala o mataranta. May mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi fashionista, at hindi masyadong maporma pero hindi pa rin makalimutan. Laging naiisip, laging kinukumpara. Isa sa mga dahilan, hindi sila madaling maapektuhan. Kahit ano ang sitwasyon, kalmado pa rin. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang ugaling kalma sa gitna ng gulo ay sobrang underrated. Pero sa mata ng babae, ito ay nakakabilib at nakakaisip siya ng iba ka talaga. Hindi ito yung tipong walang pake, kundi yung tipo ng lalaki na marunong humawak ng emosyon, may composure at hindi nagpapanik. Ibang klase ito kasi bihira. Sa mga sitwasyon kung saan karamihan ng tao ay reactive, galit agad, selos agad, sigaw agad, ang lalaki na kalmado at marunong humawak ng sarili ay parang fresh air para sa babae. Halimbawa, kapag nagka-problema, hindi siya sumisigaw, hindi siya nangingibabaw. Nakikinig muna siya. Pinaproseso niya bago mag-react. May maturity. Ito ang mga lalaking hindi agad sumusuko sa sitwasyon.
Kapag nag-away kayo, hindi siya lalayo agad o mananahimik na lang. Hindi rin siya magpapatawa lang para pagtakpan ang issue. Ang ginagawa niya, tinitimbang niya ang sitwasyon. Hindi siya binubulag ng emosyon. At sa mata ng babae, ang ganitong lalaki ay mapagkakatiwalaan. Kahit sa simpleng bagay lang tulad ng paglalakad, sa gitna ng traffic o sa lugar na maraming tao, yung tipong alert pero composed. Hindi barubal, hindi palaban, pero alam mong kaya niyang magdesisyon kung may mangyari. Kahit hindi siya mukhang action star, meron siyang presence of mind. At yan ang tipo ng lalaki na hindi mo makakalimutan. Isipin mo rin ito, sa panahon ng fast-paced communication, kapag hindi ka agad nag-reply, inaaway ka na. Pero itong lalaking to, kahit mainit na ang usapan, kaya pa rin niyang mag-reply ng mahinahon. Hindi siya nagpapadala sa init ng ulo. Mas inuuna niya ang solusyon kaysa makipagpaligsahan ng pride. At yan ang dahilan kung bakit tumatatak siya sa isip ng babae. Sa totoo lang, karamihan sa mga babae ay pagod na sa lalaking laging may drama. Kaya kapag nakatagpo sila ng lalaking hindi nagpapadala sa emosyon, steady lang, hindi sila makaget over. Naiiba kasi. Kahit hindi nila type physically, gusto nilang kausap, gusto nilang kasama, at minsan, gusto na rin nilang balikan. Bakit? Kasi ang taong kalmado ay nagbibigay ng emotional security. Kapag kasama siya, ramdam mong hindi ka huhusgahan. Hindi ka basta awayin. Hindi ka iiwan sa ere. Kahit hindi siya expressive, yung presence niya pa lang ay nagbibigay ng katahimikan. Tahimik pero malalim. At yan ang lalaking hindi mo makalimutan kahit hindi siya type. Ang lalaking ganito ay hindi rin marunong magpapansin. Wala siyang pa-cute, wala siyang pakialam kung hindi siya napapansin. Pero dahil nga sa maturity at stability niya, siya mismo ang napapansin at naiisip kahit wala siyang ginagawa. Ugali 6. May lalim ang pananaw sa buhay. Hindi man siya ang tipo mong lalaki, sa unang tingin, may kakaiba sa kanya na hindi mo agad mapangalanan. Tahimik lang siya pero bawat salitang binibitawan niya may bigat. Hindi siya paligoy-ligoy, hindi rin siya pabibo, pero ramdam mong may lalim siyang iniingatan. At doon nagsisimulang mabago ang tingin mo sa kanya. May mga lalaking hindi lang basta-basta nagsasalita ng kung ano lang. Mas pinipili nilang pag-isipan bago magsalita at kapag nagsalita na tatatak sa'yo. Hindi dahil sa galing nila sa salita, kundi dahil may sense ang sinasabi nila. Marunong silang mag-obserba. Hindi sila yung tipong laging bida, pero sila yung tahimik na may mas malawak na pangunawa kaysa sa karamihan. Kapag nagkukwento siya, hindi lang puro yabang o achievements ang laman. Madalas may kasamang tanong, may introspection. Parang habang kinakausap mo siya, nahahawa ka sa lalim ng pagtingin niya sa mga bagay. Hindi siya takot pag-usapan. Ang mga bagay na seryoso tungkol sa purpose, sa trauma, sa healing, sa pangarap. At yan ang bihirang makita ngayon. Ang mga lalaking ganito, hindi mo agad ma-appreciate kung mababaw lang ang pananaw mo sa buhay. Pero kapag ikaw mismo'y naghahanap na ng kausap na totoo, makikita mo silang parang hiyas sa gitna ng ingay. Nakikinig sila. Hindi para sumagot agad, kundi para maintindihan ka. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila interesado sa drama. Mas interesado sila sa katotohanan. Hindi rin sila takot maging vulnerable. Kapag nagkwento sila ng sakit nila, hindi para magpaawa kundi para magpakatotoo. Kaya silang maging bukas kasi hindi nila tinatakasan ang lalim ng sarili nila. At yun ang dahilan kung bakit sila mahirap kalimutan. Dahil sa panahon ngayon na puno ng filter, puno ng pabida, puno ng pa-impress ang lalaking may lalim, lumilitaw na parang tahimik pero makapangyarihang presensya. Hindi man siya ang tipo mong gusto noon. Pero habang tumatagal, siya yung lalaking paulit-ulit mong naalala kahit hindi mo sinasadya. At sa bawat pagbalik ng alaala niya sa isip mo, doon mo nare-realize na may mga lalaki talagang hindi lang para sa pansamantalang kilig, kundi para sa malalim na koneksyon. Hindi siya kailangan maging perfect. Pero yung lalim ng isip at damdamin niya, sapat na para mapatigil ka at tanungin ang sarili mo, bakit parang siya ang naiisip ko palagi? Kung nagustuhan mo ang video na to, siguradong mas magugustuhan mo pa ang mga susunod. Marami pa tayong pag-uusapang malulupit na ugali at psikolohiyang naguudyok sa isip ng mga babae, kaya siguraduhing hindi ka mahuhuli. Mag-subscribe ka na sa channel ko, i-like mo na rin ang video na to at i-hit ang notification bell
para lagi kang una sa bagong uploads. Huwag kang bibitaw dahil baka sa mga susunod na content, mas makilala mo pa kung bakit ikaw ang tipo nilang hindi makalimutan.